Ay, eleksyon na naman. Mga kandidatong puro pangako, mga mukha ng mga kandidato na nasa litrato. Mga kandidato na magrerenta ng mga sexy na babae na magsasayaw sa tapat namin. Sa panahon ngayon, marami na namang mga kandidato na tatawagin na Tito, Kuya, Uncle, at itong malupet. Papa, aba, amazing na lang. Hindi mo kayang tawaging Papa ang isang kandidato. Maniwala ka sa akin. Ang pagboto, parang love yan. Liligawan mo pag friendly. Pero susukuan mo naman pag may ayaw ka na. Maniniwala ka na lang ba? O susuko ka na? Pero minsan talaga ang mga lalaki, alam nang seryoso ang pag-uusapan, love pa rin ang inaatupag. Kasi kami mga lalaki, imaginative. Hindi negative. Palibhasa, bitter. Hoy, anong bitter? Palibhasa, napaka-bitter ng kilikili mo. Tumisingit ka na naman. Nagmumukha ka na namang singit. Pero minsan, ang iyong boto ay makakatulong. Ngunit kailangan ng isang individual na mag-isip kung sino ang makakapagpabago. Ay, sana hindi puro pangako. Kahirapan, di pantay na karapatan. Pangako na hindi natutupad, di sapat na hanap buhay. Yan ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Ako si Jeya, normal na estudyante, masaya, maganda, at super ganda. Pero hindi naman ako puro ganda. Iniisip ko kung sino kaya ang mananalo sa eleksyon. Nakita ko tong lalaki na ito, nakatingin sa cellphone. Nakaka-in-love! Pero ano kaya ang pamantayan niya sa pagboto? Para sa akin kasi, pamantayan ko, dapat maganda ang karakter, may plataporma, walang bahid ng kasamaan ng record, may experience, at may kakayahang mamuno. Ako nga pala si Kenneth, isang estudyante na ready maging botante. Pero may weird na babae na tumitingin sa akin. Parang ang laswa pag tinitignan ako. Pero ano kaya pamantayan niya sa pagboto? Sa Pilipinas ngayon, kung sino ang kilala natin, siya lang ang iboboto natin. Hindi man lang natin natanong sa sarili natin, kanino nga ba tayo ang may pakinabang? Pero alam niyo sa buhay, ang tao ay may kalayaan, dignidad, konsensya, at pananalig sa Diyos na makakatulong upang makapag-isip ng tama kung sino ang iboboto. Ang creepy. Nakatingin pa rin sa akin yung babae. Sa panahon ngayon, ang mga kandidato nagsisinungaling. Pero ayaw ko namang mag-judge. Sa darating na eleksyon, kailangan natin bumoto na naayon sa ating sarili. Dahil ang pamantayan ko sa pagboto, ang kandidato na may paninindigan, dignidad, makakapagbigay kalayaan, may konsensya at may pananalig sa Diyos. Dahil ang pamantayan ko sa pagboto ay may karakter, may plataporma, walang bahid ng dumi ang sarili, may experience, at may kakayahang mamuno. Dahil sa darating na eleksyon, bumoto ng maayos. Bumoto na ng naaayon sa sariling pananaw. Huwag magpasilaw sa salapi at pangako. My gosh! Nandito pala siya! Nakakakilig! Para sa akin kasi, ang pamantayan ko, dapat maganda ang karakter, may plataporma, walang bahid ng kasamaan ng record, may experience, at may kakayahang mamuno. Pero alam niyo sa buhay, ang tao ay may kalayaan, dignidad, konsensya, at pananalig sa Diyos na makakatulong upang makapag-isip ng tama kung sino ang iboboto. Dahil ngayong araw na ito, sa iyo magsisimula ang pagbabago at hindi na kailanman mapapapo ang hinihintay na pangako. Bumoto para sa pagbabago.